Wika ng ating bida sa ikapitong prinsipe na pag-usapan muna nga raw nila ang ibang bagay, at nagtanong din ito na kung alam ba nga raw ng ikapitong prinsipe ang tungkol sa Dangyu Grand Ceremony. Sumang-ayon naman rito ang ikapitong prinsipe na alam niya nga raw iyon. Wika din ito habang may nakakalokong ngiti na talagang walang kaalam-alam ang ating bida, dahil ang pangalan ng Fengshan Grand Ceremony ay papalitan ng Dangyu Grand Ceremony, at ang saklaw nito ay ikakalat sa mga ibang lugar. Ang desisyong ito ay ginawa lamang kamakailan, at narinig niya nga raw ito nang hindi inaasahan mula sa kanyang ama. Sa nalamang impormasyon ni Chinshu, bigla niya na lamang binaba ang kanyang iniinom niyang tsaa at tumayo din ito para ito ay makaalis na. At kaya kasabay nun, dali-dali naman itong tumakbo patungo sa Dangyu Grand Ceremony. Nagtanong din ang ikapitong prinsipe sa ating bida na kung bakit nga raw masyadong itong nagmamadali sa pagpunta sa Dongyu Grand Ceremony. Ngunit ang sinabi lamang ni Chinshu sa ikapitong prinsipe habang nakangiti ito na mauuna ng araw siyang pumunta roon. Sinigawan naman siya ng ikapitong prinsipe na huminto nga raw ang ating bida, at wika din niya na bakit nga raw ito aalis kaagad dahil mayroon nga raw silang plano para ayusin ang mga bagay-bagay, at nagtanong din ito na kung papaano niya nga raw silang balak bayaran. Sa sinabi ng ikapitong prinsipe na patigil naman rito si Chinshu sa pagtakbo, dahil nakalimutan niya nga raw na may pinag-uusapan sila. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, naging siraulo naman ang ating bida na parang babae dahil tinoyo ito kaya bigla na lamang itong gumamit ng Thunderbolt Palm, kaya sa hindi inaasaang pangyayari, bigla niya na lamang inatake ang ikapitong prinsipe ng kanyang Thunderbolt Palm, habang tumatawa ito na parang demonyo. Sa ginawa ni Chinshu sa pag-atake naging tostado naman rito ang ikapitong prinsipe. Sarkastiko din na sinabi ng ating bida sa ikapitong prinsipe na siya nga raw ay isang maliit na prinsipe ng mundo tulad nito, at ang maglakas loob na hindi magpakita ng galang sa kanya ay magiging ganito ang kalalagyan. Wika din ito sa tingin bang araw ng ikapitong prinsipe na talagang mapapasunod niya pa ito ulit. At dagdag din niya na hindi na nga raw ito mangyayari pa ulit sa kanya. Sabi naman ng ikapitong prinsipe kay Chinshu na wala nga raw itong kwenta, at hindi nga raw ito karapat-dapat tawaging na isang demigod. Sa mga sinasabi ng ikapitong prinsipe nagliyab naman sa galit si Chinshu kaya bigla na lamang itong naghanda ng kanyang Thunderbolt Palm sa kanyang mga kamay. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, nagkaroon naman rito ng napakalakas na pagsabog sa lokasyon nila, habang nagtataka naman rito ang mga tao na kung anong araw ang nangyayari sa ikawalong anak ng Diyos sa kanyang tahanan. Sa labis na pagkainis ni Chinshu tuloy-tuloy lang ito sa paggugulpi sa ikapitong prinsipe, habang sinasabi niya rito na ang hindi paggalang sa kanya ay ang iyong pangalawang kasalanan. Tapos, naglakas loob ka pang magdulot ng gulo, at ito ang iyong pangatlong kasalanan. At ang tatlong kasalanan na ito ay hindi mapapatawad. Kaya kasabay nun, bumuo naman ang ating bida ng Lighting Spirit Bomb. Natakot naman rito ang ikapitong prinsipe kaya nagmamakaawa ito kay Chinshu na spare niya nga raw ang kanyang buhay. Hindi naman ito pinakinggan ni Chinshu kaya walang pagdadalawang isip niya itong inatake. Pagkatapos parusaan ni Chinshu ang ikapitong prinsipe, nagsalita naman rito si Taba sa kanyang master na ang dinastiyang Buwan ay napakabongga. At habang walang malay rito ang ikapitong prinsipe, sinabihan naman niya si Chinshu na huwag niya nga raw tuluyan na paslangin ang ikapitong prinsipe. Sumang-ayon naman rito ang ating bida, kaya inutusan niya si Taba na una, na itali niya nga raw siya, at pagkatapos ikulong niya din ito. Pagkatapos noon, magpadala nga raw ng mensahe si Taba sa Moon Dynasty, at humingi nga raw ito sa kanila na magdala ng pera para sa pangtubos ng ikapitong prinsipe. Wika din niya habang may ekspresyon itong nakakaloko na sana nga raw ay suklian nila ang nakaraan ng 10 ulit. Dahil ito nga raw ang kanyang paghihiganti sa mga nang-abuso sa dating may-ari ng katawan na ito. Malilipat ang eksena sa ikapitong kapatid habang nagtatanong ito sa matanda na kung napano na nga raw ang ating bida sa kamay ng ikapitong prinsipe. Pinaliwanag naman ito ng matanda sa hindi inaasahang sitwasyon ang nangyari sa lugar ng ika-18 kapatid ay hindi nga raw nila ito maiisip na talagang nangyari ito. Wika naman ng ikapitong kapatid na hindi ba nagdulot ng problema ang ikapitong prinsipe kay Chinshu. O baka naman hindi naman talagang nasaktan ng mabuti si Chinshu ng ikapitong prinsipe. Kaya nga raw ay naging ganon ang sitwasyon doon. Sabi ng matanda na mali nga raw ang kanyang master, dahil ang nangyari nga raw ay naging hostage nga raw ang ikapitong prinsipe ni Chinshu.
Sa mga nakakakilabot niyang nalamang impormasyon napatayo na lamang ito sa gulat, habang sinasabi niya na imposible nga raw iyon. Ipinaliwanag din ng matanda na nagpadala rin ng mensahe ang ika-18 kapatid, hinihingi ang ika-7 prinsipe kapalit ng pera at hinihiling na bayaran nila ng 10 beses ang nakaraan. Wika naman ng ika-7 kapatid sa matanda na hindi ba niya nga raw napapansin na medyo nagbago ang ika-18 kapatid kamakailan. Hindi lang niya ininsulto ang ika-11 demigod, kundi kinidnap din niya ang ika-7 prinsipe, at napatanong din ito sa kanyang sarili na kung ginagawa bang araw nito ni Chinshu ang mga bagay na ito noon. Napahawak din ito sa kanyang pagmumukha dahil sa mga binibigay na problema ni Chinshu sa kanya, at wika din niya noong una, akala niya ang demigod mirror na nasa pagmamayari ni Chinshu ang pinakamadaling makuha, pero mukhang hindi iyon ang kaso. Sabi ng matanda sa ika-7 kapatid, na kung hindi bang araw sila kikilos. Baka maaari nilang samantalahin ang alitan sa pagitan ng ika-18 kapatid at ng Mon Dynasty. Maaari silang kumita mula dito at makuha ang demigod mirror. Sabi ng ika-7 kapatid sa matanda na hindi nga raw sila kikilos ngayon, at mananatili nga raw siyang kalmado at ang gagawin niya lamang ay ang panonood sa kanilang mga laban. At seryoso din itong nagsaad sa totoo lang, gusto niya nga raw talagang makita kung anong baraha ang ilalabas ng ika-18 niyang kapatid. Mapupunta ang eksena sa ating bida kasama si Taba at si Bai Zuo. Sabi ni Taba ang 7 lumulutang na pulo na iyon ang tunay na sentro ng Jade Huasek. Kahit na ang 18 demigod ay hindi karapat-dapat na humakbang sa mga pulo na iyon. At sabi din niya sa ating bida habang namamangha rito si Chinshu sa kanyang nakikita, ang 7 lumulutang na pulo ang pundasyon ng Yuhuasek, at ang 7 ninuno ay kasangkot sa kanilang paglikha. Kung gusto niyang makapunta sa mga pulo na iyon, hindi ito ganap na imposibleng mangyari. Ang pagiging disipulo ng isa sa mga ninuno na iyon ay hindi magiging problema. At sa pagkakaalam niya, ang unang demigod, ang pangalawang demigod, at ang pangatlong demigod ang lahat ay sumasamba sa kanilang mga ninuno. Kasabay nun, may tinuro naman si Taba at wika din nito na nababahala nga raw siya na baka ipatigil pa nga raw nila ang mga tao na manirahan sa mga nakalutang na bundok. Nagtanong naman ang ating bida kay Taba, na kung totoo ba nga raw ang pinagsasabi nito, dahil bakit hindi niya nga raw ito alam. Sa katanungan ni Chinshu sa kanya, bigla na lamang itong pinagpawisan, habang hindi na niya alam ang kanyang isasagot sa ating bida. Kaya sinabi niya na lamang na hindi niya nga raw naman pinapansin ang mga bagay na ito noon, at ang lahat ng lakas nga raw ng ating bida ay nauubos sa pagbibengbang sa mga babaeng diman. Kasunod nun, makikita natin si Bai Zuo na nakatingin ito sa bandang taas, habang ito ay namamangha sa kanyang mga nakikita. Sabi ng ating bida kay Taba na hayaan ng araw nila iyon. Nagtanong din ito kay Taba na bakit wala nga raw siyang nakitang ibang demonyo maliban kay Bai Zuo. Tinuro naman ni Taba si Bai Zuo, na dahil nga raw sa kanya ay wala nang sumama na ibang mga demonyo sa kanila. Ipinaliwanag niya din na si Bai Zuo ay sinabi niya na isa lang ang dapat na babae sa bahay. Pagkatapos, gumastos siya ng maraming pera para ipadala ang mga babaeng demonyo pabalik sa kanilang mga bayan. Sa mga nalaman ni Chinshu kay Taba pinagpapawisan naman ito, dahil madaming araw itong nagastos na pera. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nagulat ang ating bida, dahil kanino nga raw galing ang perang ginamit niya. Sinabi ni Taba na si Bai Zuo nga raw ang kumuha ng kanilang kayamanan, dahil nasira niya na ang ari-arian at kalagayang pinansyal ng iyong pamilya sa mga nakaraang taon, at matagal na nga raw lubos na kapos ang pamilya ng ating bida. Kasabay nun, nagtanong naman si Chinshu kay Bai Zuo na kung saan nga raw itong kumuha ng pera. Sinabi naman ni Bai Zuo na nang utang nga raw siya ng perang ginamit niya sa paghatid sa mga ibang halimaw. Kaya nagtanong ang ating bida na kung saan nga raw ito ng utang ng perang ginamit niya sa paghahatid sa mga ibang halimaw. Sinagot naman ito ni Bai Zuo na si Zhu Weibong nga raw ang nagpahiram sa kanya. Sa nalaman ni Taba at Chinshu pinagpapawisan na lamang sila dahil si Zhu Weibong nga raw ang ika-14 na kapatid ng ating bida, at si Zhu Weiba, na kilala rin bilang Pigskin, ay nasa parehong industriya ng negosyo, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay mas marahas kaysa sa kanya, dahil kapag nagpapautang ito ay kumikita ito ng 5-6 sa kanyang mga pautang. Wika din ni Taba na umaasa sa kanyang katayuan bilang demigod, pinatay niya ang mga tao na parang mga baboy.
hindi niya palalagpasin ang kanyang biktima hanggang hindi niya ito natatanggalan ng balat. Kasunod nun, habang nai-stress ang ating bida, nagtanong naman ito kay Bai Zuo, na kung paano nga raw siya pagkakatiwalaan ng kanyang ika-14 niyang kapatid na magpahiram ng pera. Sabi din niya kay Bai Zuo na ibalik niya nga raw ang maliliit na demonyo na iyon, at ang walang katapusang mataas na bundok at matataas na tuktok, siguradong nakagasto si Bai Zuo ng napakalaking halaga. Wika naman ni Bai Zuo kay Chinshu na hindi niya nga raw sinabing inutang niya ito gamit ang pangalan niya. Ginamit niya nga raw ang pangalan ng ating bida at sinabi niya na siya nga raw ang nanghiram nito. Sa mga nakakakilabot na nalaman ng ating bida, bigla na lamang itong napatigil saglit sa kanyang mga narinig, kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nagwala si Chinshu sa labis nitong pagkainis sa kanyang mga nalaman, kaya to the rescue naman rito si Taba para pigilan ang kanyang master sa pagwawala niya. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang yumanig ang kalangitan, kasabay nun, dali-dali naman tinignan ng ating bida ang Yuhua Gate, at sa pagkakita nito nagkakaroon naman rito ng pagbukas ng isang pulang portal, kasunod nun, may mga ibang mga cultivator na patungo sa pulang portal na ito, kaya nagtataka na lamang si Chinshu na kung anong araw ang nangyayari dito dahil matagal ng araw silang hindi nakakakita ng ganitong maswerteng tanda sa Yuhua Gate. Ang maswerteng palatandaan na ito ay nangyari sa Moon Island. At hindi ang buwan ng liwanag, kundi ang ikatlong demigod. Noong nakaraan, ang ikatlong demigod na nasa pag-iisa sa Moon Island. Ngayon, tiyak na nakalusot siya sa spirit realm, na nagdulot ng phenomenong ito. Ang visual na phenomenon ay kamangha-mangha, talagang karapat-dapat ang ikatlong demigod sa titulong Moon God Body. Kasabay nun, bigla na lamang nag-notification ang system ni Chinshu, kaya sabi ng system na nag-aanunsyo ng pansamantalang gawain sa pag-check-in. At pumunta nga raw siya sa Moon Island para matapos ang quest sa pag-check-in. Sabi naman ng ating bida sa kanyang isip habang ito ay pinagpapawisan sa kanyang mga nasasaksihan, at kung magtagumpay siya sa pag-check-in sa Moon Island dapat nga raw ay magiging maganda ang gantimpala nito. At sabi din ng ating bida ang hirap nga raw mag-check-in sa lumulutang na isla dahil napakataas nga raw nito. Malilipat ang eksena sa Yuhua Gate, habang makikita na natin ang ikatlong kapatid ng ating bida, at naghihintay din ito sa pagbubukas ng Yuhua Gate. Kasabay nun, lumipad naman ito sa ere, kaya sa paglipad nito bigla na lamang siyang binalibutan ng lilang aura sa kanyang katawan, habang binabantayan siya ng kanyang mga kawal. Kasunod nun, nagbigay galang naman rito ang mga tao sa ikatlong demigod, at pinuri din nila ito dahil napakalakas nga raw nito, at karapat-dapat nga raw ito sa posisyon na magiging susunod na pinuno sa hinaharap, kasabay nun, bumababa na ang ikatlong demigod, kaya makikita natin ang ating mga bida na pinapanood ang ikatlong kapatid ni Chinshu. Sabi naman ni Chinshu na ang ikatlong kapatid niya nga raw ay hindi niya alam ang cultivation level nito, at napakayabang nga raw nito para ipagmalaki ang lakas nito sa mga tao. Sabi din ni Bai Zuo sa bayan namin, ang ganitong pag-uugali ay tinatawag na hit and run, dahil magpapasagasa nga raw ito sa kamatayan. Kasunod nun, kinausap naman sila ng bantay ng ikatlong demigod, at nagtanong ito na kung bakit nga raw hindi sila yumuyuko sa ikatlong demigod. Nagpaliwanag naman rito si Taba sa bantay ng ikatlong demigod na ito nga raw ang ika-18 demigod, at wala nga raw dahilan para yumuko ang mga demigod kapag nagkikita sila. Kasabay nun, nakisali na sa usapan ang ikatlong kapatid ng ating bida, kaya nagsalita ito kay Chinshu na kung kamusta na nga raw ito. At ngumisi din ito habang bumubulong, na ang ating bida nga raw ay isang basura pa rin hanggang ngayon. Sabi ni Chinshu sa hangal dahil matagal na nga raw sila na hindi nagkikita, ikatlong kapatid, maaari niya bang araw siyang imbitahan bilang bisita sa Moon Island. Wala naman pagdadalawang isip na sumang-ayon rito ang ikatlong kapatid, ngunit hinihingi niya naman ang demigod mirror sa ating bida, dahil wala nga raw itong kwalifikasyon para makasali sa Emperor's Tournament. Sumang-ayon naman rito ang ating bida na oo, basta kayang tanggapin ng ikatlong kapatid niya ito at maaari niyang kunin ito sa kanyang bahay. Ngunit ang nasa isip-isip ng ating bida na ang salamin na iyon, ay hindi niya nga raw alam kung nasaan ito, dahil pagkatapos niyang pumunta dito, hinanap niya nga raw ito sa buong bahay, ngunit wala man lang itong nakita. Kasabay nun, niyaya na siya ng ikatlong kapatid na pumunta na nga raw sila doon, at doon na nga raw sila mag-usap, kasabay nun,
lumipad na ito patungo sa Moon Island Gate, habang ang ating bida ay pinagtitinginan naman siya ng masama ng mga tao rito. Sabi nila na kung papaanong araw naman makakapunta roon ang ika-18 demigod. At ito ay kawalang hiyaan, hindi naman makalipad ang ika-18 demigod, kaya hindi nga raw siya makakaakyat doon, at narinig nila na ang ika-18 demigod ay kamakailan lamang nagsimula ng pagsasanay, ngunit nasa yugto pa lamang siya ng pagpapabuti ng katawan. Ang antas ng enerhiya ng kanyang dantian ay napakababa, kaya halos imposibleng makuha niya ang kapangyarihan ng kanyang dantian ng mag-isa. Sa mga pinagsasabi nila sa ating bida, wala naman itong pakialam, kaya sa hindi inaasaang pangyayari, huminga naman ito ng malalim para makabuelo ito ng lakas sa kanyang mga paa para makatalon ito ng napakataas. Kaya sa pagtalon ni Chinshu nagkaroon naman rito ng pagkasira ng mga bato, at nagkaroon din rito ng napakalakas na pagsabog. Sabi naman ng mga hangal rito na ang tumalon doon ay napaka-imposible, dahil ang kanyang enerhiya sa pag-refine ng katawan sa dantian ay hindi sapat, at masyadong malayo ang distansya, talagang imposibleng tumalon ng direkta sa lumulutang na isla. Napakamatigas ng ulo nito, dahil alam niyang hindi ito gagana pero gusto pa ring subukan. Balik naman sa ating bida habang nasa ere ito, dali-dali niya namang inutusan si Taba na tulungan niyang araw siya, dahil hindi nga raw siya aabot. Sumang-ayon naman rito si Taba kaya nagmamadali na itong pumunta. Sa pagkapunta ni Taba sa lokasyon ng ating bida, ginamit naman ni Chinshu ang likod ni Taba para mapagpatuloy niya pa rin ang pagtalon niya sa ere, kaya sa pangalawang pagkakataon humingi ito ng tulong kay Taba na isang beses na lang, wala naman pagtutol si Taba kaya dali-dali na itong pumunta. Sabi naman ng mga taong nanonood sa baba na hindi nga raw ito tama, dahil sa walang tulong ng dantian, umaasa lamang sa purong pisikal na lakas, imposibleng makamit ang ganitong tuloy-tuloy na malalayong pagtalon. Baka nagkaroon siya ng malaking tagumpay sa pagpapalakas ng katawan. Sabi din ng isang lalaki habang pinagpapawisan ito sa kanyang nasasaksihan, na mas lalo pang imposible iyon. Nakalusot na siya sa larangan ng martial arts, at makakalipad pa siya ng diretsyo. Ito nga raw ay kamangha-mangha. Balik naman sa ating bida, habang malapit na ito sa Yuhua Gate, at wika din niya sa kanyang isip na tama ang araw, dahil ang walang katapusang dantian ay kapaki-pakinabang. Kapag ang iba ay nasa yugto ng pag-refine ng katawan, halos wala silang enerhiya sa kanilang dantian, habang ang sa kanya ay walang hanggan, at natural lang na makatalon siya ng ganito kataas. Tulad ng inaasahan, napakaganda ng constant motion dantian. Sa ginawa ng ating bida sa pagtalon at dahil din sa tulong ni Taba, nagtagumpay naman itong nakapunta sa Moon Island, at sa pagkababa nito nasira naman rito ang sahig sa bato, habang sinasabi niya rito na nandito ng araw siya Li Daoran, ang pangalan ng kanyang ikatlong kapatid. Sinabi naman ng kanyang ikatlong kapatid sa kanya na dahil sa tulong ng iba nakapunta ng araw siya rito ng walang kahirap-hirap, at kasabay nun, nauna na itong umalis sa ating bida. Pagkatapos, natapos ni Chinshu ang quest sa kanyang system, nag-notification naman ito na binabati niyang araw ang host sa matagumpay niyang pag-akyat sa bundok ng Moon Island, at binabati niya din ang host sa pagtanggap nito ng gantimpala na tinatawag na Sun God of Nika Body. Naging seryoso naman rito si Chinshu, at sabi din nito na kapag napakataas ng hirap ng gawain sa pag-sign in, tiyak na magkakaiba ang mga gantimpala, dahil ito ay isa sa mga alamat na katawan ng Diyos ng araw. At hindi nakapagtataka na lahat ng mga disipulo ng Yuhua sect ay nangangarap na makapunta sa floating island para mag-aral. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, sabi ni Chinshu kay Li Daoran na ang banal na kapangyarihan dito ay talagang sagana, higit pa sa 10 beses ng iba pang mga lugar sa Jade Blossom sect. Sinabihan naman siya ni Li Daoran na kung gusto niyang mag-aral sa floating island, kailangan mo munang makuha ang pabor ng isang Grandmaster at matanggap bilang kanilang disipulo. Sabi din rito ng kasama ni Li Daoran na ang ika-18 demigod ng Yuhua sect, tanging ang ikatlong demigod at ang dalawa pa lamang ang kwalipikadong mag-aral sa mga lumulutang na bundok na ito, at sinabihan niya din ang ating bida na isang tao tulad mo, na may mortal na katawan at mortal na buhay, ay talagang nakakuha ng malaking bentahe mula sa aming mga demigod, at kung hindi dahil sa iyong kapatid hindi ka makakapunta rito, hindi ka kailanman makakapunta sa bundok na ito, at sobrang swerte niyang araw. Nagsumbong naman si Chinshu sa kapatid na bakit nga raw ganito kausap ang kanyang aso. Kung hindi siya magpakabait,
Napakadali para sa isang tao na basagin ang kanyang mga binti at pati ang kanyang ulo. Kasunod nun, sinabihan naman siya Lee Daoran na mag-usap ng araw sila ng seryoso. Kaya sarkastiko itong nagtanong sa ating bida na kung nasaan ng araw Demigod Mirror.